Magandang gabi po sa inyong lahat at muli welcome sa ating shrine. Gayon din ang mga binabati natin, ang mga kapatid, kapwa mananampalataya na sumasabay sa ating pagsamba sa pamamagitan nating live stream sa iba't ibang dako ng mundo. Ito na, narating na natin itong conclusion ng itong tinatawag nating panahon ng pagkabuhay or Easter season. At itong huling araw nitong pagdiriwang na ito ay ito yung pagdiriwang ng tinatawag nating Pentecostes, na ibig sabihin galing sa katagang Griego 50 days. Pentecostes. At kalakip nito, ito yung pagdiriwang natin ng pagdating ng ipinangakong Espiritu, pinakamalaking regalo ng Diyos sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Minsan di siguro natin ma-appreciate itong pagdiriwang natin ng Pentecostes o ang banal na Espiritu, kasi ano bang larawan natin sa banal na Espiritu? Well, kalapati, hangin, apoy, hindi kagaya ni Jesucristo na may hugis tao, ika nga, no? Kaya minsan hindi na-appreciate itong paano ba natin ipaliwanag ang katotohanan ng banal na Espiritu? Siguro, ito yung gusto kong tuklasin natin at sana ma-appreciate natin ang papel ng banal na Espiritu sa ating buhay at ang kanyang presensya. Paano natin malalaman ng katotohanan ng banal na Espiritu? Ang dami. Hindi sa uri ng kagaya ni Jesucristo o hugis tao, larawan ng tao, kundi sa kanyang kapangyarihan. Makikita natin na yung unang-una epekto ng katotoo ng Espiritu ay yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, no? Kung hindi dahil sa Espiritu na tinanggap natin, hindi natin pwedeng ipahayag na Panginoon si Jesucristo. If not for the power of the Spirit, we cannot profess that Jesus is Lord. Ibig sabihin, itong Espiritu Santo na tinanggap natin, isa sa mga bunga nito ay yung ating pananampalataya, yung ating profession of faith. Hindi to question ng talino, kasi ang daming mga matatalino, pero hindi natin, misteryo siguro. Bakit hindi sila narating itong pagpapahayag ng pananampalataya, no? Si Jesucristo ay Panginoon at Diyos. Ang daming mga matatalino, dalubhasa kung ano-ano, pero hindi kayang ipahayag na Panginoon si Jesucristo. Dahil ito nga ay regalo ng Diyos. Kaya unang-una na ipagpasalamat natin ay hindi dahil tayo'y mabait, hindi dahil tayo'y matalino o special in the sense na tayo'y tinawag at pinagkalooban ng Diyos na regalo ng banal na Espiritu. Kailan? Nung tayo'y bininyagan. Ipinunla ng Diyos sa buhay, sa puso ng binyagan
ang Espiritu Santo. Kaya nga, ang Espiritu, nasaan ang Espiritu? Tinanggap natin siya ang Diyos na nananahan sa ating puso, sa ating buhay. Ganyang kalapit ang Espiritu sa atin. Kung maalala nyo ng mga panahon ni Moises, ano bang batayan nila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Yung batas, yung salita ng Diyos. Pero pangako na noon, darating ang panahon na hindi na kayo tuturuan pa kundi ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa inyo ng katotohanan. Kaya yun yung number 1 na regalo sa atin. Ang banal na Espiritu na naggumawa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya palagi nating sinasabi, kaya mayroon na tayo, pwede na nating tawagin ng Diyos ating Ama. Para bang yung kung sa halaman pa, sa lengguwahe ng halaman, grafted na tayo doon sa buhay mismo ng Diyos. Hindi ka na iba dahil sa banal na Espiritu. Kaya ito yung napakaganda at napakalaking regalo ng Diyos sa atin. Ang pinakamalaking regalo ng Diyos ay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa paglalarawan nga ay, sino ba itong Espiritu? Sabi, ang Espiritu Santo ay ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak si Jesucristo. Ang namamagitan nito ay ang banal na Espiritu. Itong pag-ibig ng Ama at ng anak ay ang Espiritu Santo. At yan ang ipinagkaloob sa atin. Ano pang hahanapin natin? The best of all gifts, because that is the love between the Father and the Son, and it is given to us. Kaya nga, itong Pentecostes, number 1 siguro na nagawain natin ay magpasalamat, no? Sa napakalaking regalo ng Diyos na ginawa niya tayong kabahagi, kauri na ng Diyos, no? Hindi na tayo iba. Ipinasok tayo doon sa yakap ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ito yung regalong napakalaki para sa atin. At sa pamamagitan din ng banal na Espiritu ay dahil ginawa nga tayong mga anak ng Diyos, ginawa rin niya tayong iisang katawan. Kung tayo'y mga anak ng Diyos at may iisang Ama, ang ibig sabihin, bawat bininyagan ay magkakapatid, mga anak ng Diyos. Kaya yung dignidad din natin bilang mga tao, mga Kristiyano, ay nakabatay dito. Dahil ginawa tayong mga kawangis ng Diyos at hindi lamang kawangis ng Diyos, kundi tahanan din ng kanyang banal na Espiritu. Kaya anong ibig sabihin nito? Ay huwag mong basta-bastahin ang iyong sarili o ang kapwa mo. Dito nakaugat ang ating dignidad, ang ating, kaya ngayong paglapastangan sa kapwa, sa puri, o paglapastangan kung anumang violence na gagawin mo sa kapwa, ultimately hindi lang against that person, but ultimately to God. Dahil siya ang may akda at gumawa sa atin
na may dangal. Kaya wala kang karapatan lapastanganan sino man sa dangal, sa kanyang physical integrity, moral integrity. Kaya malaking kasalanan ang lahat na paglapastangan sa kapwa. Dahil ginawa tayong kawangis niya, anak at tahanan ng banal na Espiritu. Kaya makita nyo, ang ganda, ang laking regalo ng Diyos sa atin sa Pentecostes. Dahil hindi lamang regalo ng mga bagay, kundi regalo niya ng kanyang sarili, ang Espiritong nananahan sa atin. Kaya siguro itong misa ay pagpasalamat natin itong regalo ng banal na Espiritu na kung saan nakaugat ang buhay ng pananampalataya natin, ang buhay ugnayan natin sa Diyos, ang ating dignidad bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, dahil tayo'y ginawa ng mga anak ng Diyos, tahanan ng banal na Espiritu. Minsan, may nagtanong, totoo nga ba natanggap natin yung Espiritu? May nagtanong minsan sa atin. Bakit? Kasi kung tignan mo yung mukha ng mga Kristiyano, hindi mo nababanaagan yung sigla at sigasig sa buhay Kristiyano. Tignan mo yung mga mukha ng mga Kristiyano, minsan hindi nakaka-inspire, sabi. Baka kulang yung banal na Espiritu. Kulang kaya? Hindi naman siguro. Ang kulang ay ang pagtugon. Ang kulang ay ang pagningasin itong banal na Espiritu. Tawagin natin that we become conscious of the presence of the Holy Spirit. Sa mga nangungumpisal sa akin, malimit kong iminumungkahi na instead na magdasal ka ng Ama namin na Baginong Maria, I usually give and suggest, call on the Holy Spirit, especially in moments of temptations, in moments of darkness, in moments of difficulties of temptation. Dahil nandyan ang banal na Espiritu. Question lamang na gisingin siguro. Gisingin ang ating kamalayan para ipamulat sa atin na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ng banal na Espiritu. No? Siguro kailangan nating paypayan ng kaunti yung kagaya ng baga, no? Para sa ganun magningas muli yung presensya ng banal na Espiritu. Kaya yun siguro magandang panalangin natin. Yung kinanta natin, inawit nating sekwensya, napakaganda. Kung gusto nyong kopyahin yan, napakaganda, no? Halina, Espiritu halina. With that beautiful prayer, no? Alam nyo, dito sa Christ the King, yung image yan ng likod ng santo, si Saint Arnold dyan sa likod, yung founder ng SBD, yan ang nagtatag ng SBD, yung mga Pink Sisters at saka yung Blue Sisters. Pangalan nila ay Sisters of the Holy Spirit. At ano nga ba yung tradisyon ng tao na iniwan sa amin? Hindi lamang minsan, 2-3 beses manalangin sa banal na Espiritu, araw-araw ng mga miyembro ng SBD. No? Dahil ganun ka-convince si Arnold Jansen na ang misyon, ang buhay Kristiyano, lalagablab yan kung ito'y kasama natin ang Espiritu. Kaya hilingin natin sa banal na Espiritu na pagningasin ang ating commitment, ang ating saya, ang ating enthusiasm to follow Him. Kagaya na sabi ko, kung wala naman kayong maalala na panalangin sa banal na Espiritu, kahit paulit-ulit lang, Come, Holy Spirit.
I need you. Come, Holy Spirit, heal me. Come, Holy Spirit, enlighten me. No? Dahil para gisingin ang ating damdamin, ang ating kamalayan ng presensya ng banal na Espiritu. Siya, alalahanin palagi, hindi ka nag-iisa. Nandyan sa puso mo, sa buhay mo, ang Espiritu ng Diyos. Amen.